Good evening. Let me introduce and discuss to you the Kapit Wi-Fi, how it works, what is the workflow, and what are the new features. Makita niyo po sa screen niyo at the left side is my actual camera and the sample of Kapit Wi-Fi device. And at the center is my computer screen. And at the right side is my phone screen na naka-mirror. Okay? Sa mga hindi pa po nakakakilala kay Kapit Wi-Fi, I will answer some FAQs para kahit paano meron po kayong idea. But I will make this quick upang makapag-proceed po agad tayo sa tutorial and demo. The number one question po na laging tinatanong po sa amin is kung ano daw po ang Kapit Wi-Fi. Ang Kapit Wi-Fi po ay coinless Wi-Fi vendor system. If you are familiar with the piso Wi-Fi, ganun din po siya, pang negosyo po siya. Ang pinagkaiba lamang po sa Kapit Wi-Fi ay coinless, meaning to say, hindi kailangan maghulog ng barya ni client upang makapag-internet. Dahil GCash, Maya, or QR page na po ang gagamitin ni client upang maka-avail ng Kapit Wi-Fi internet. Okay? Wala po itong coin box kaya hindi po siya maki-maintenance o sirain. And hindi rin po kailangan ni Kapit Wi-Fi owner na magbilang ng barya every end of the month dahil po diretso na sa kanyang GCash or Maya ang kanyang income. Ganun po si Kapit Wi-Fi. Number 2, ano po ang hangarin ng Kapit Wi-Fi? We have 4, but the ultimate goal ni Kapit Wi-Fi is to have a unified prepaid Wi-Fi system. Yung kahit saan pumunta ang client, basta may Kapit Wi-Fi hotspot, ay magamit niya ang kanyang load. Sa mga existing po kasi ngayon na mga piso Wi-Fi na kung saan ka lamang naghulog, ay dun mo lamang magagamit ang iyong load. Dito po sa Kapit Wi-Fi, kahit saan ka po nag-top up, kahit palipat-lipat ka ng location, pumunta ka man ng ibang lugar, ng ibang province, ay magagamit mo ang iyong load basta meron pong Kapit Wi-Fi hotspot at meron load ang iyong Kapit Wi-Fi account. Imagine na para po tayong small telco like Smart or Globe, nang pinagkaiba lamang po ay Wi-Fi ang gamit natin, hindi data. Okay? Number 2, passive extra income for non-techie. Ang Kapit Wi-Fi device po ay plug and play. Kahit sino ay magkakaroon ng opportunity to start a Wi-Fi business. Kahit estudyante, housewife, ay kayang-kaya pong iset up ang Kapit Wi-Fi. Unlike po sa traditional na Wi-Fi bendo, ay kailangan po meron kang technical know-how. Dapat marunong ka mag-configure, marunong ka mag-set up, marunong ka sa networking para makapag-start ka ng business. Pero sa Kapit Wi-Fi po, basta marunong ka lamang po sumunod sa instruction, marunong ka magbasa, ay makakapag-start ka na po agad ng Wi-Fi business dahil sobrang dali niya pong sundan. Okay? Next is to help student. Sa Kapit Wi-Fi po, may libreng access sa encyclopedia. This is an option for operator. Pwede po nilang enable yung free Wi-Fi student kung gusto po nila. The purpose is to provide free Wikipedia access sa mga estudyante. Meaning, makakapag-access po ng Wikipedia mga estudyante na walang bayad at time limit. Sobrang liit lang na bagay po nito para sa atin, mga operator, kasi Wikipedia lang naman yung ma-access, sobrang liit ng bandwidth, pero sobrang laking tulong na po nito sa mga estudyante na talagang walang-wala at hirap sa buhay. Okay? Next question. Ano ang kaibahan ni Kapit Wi-Fi sa piso Wi-Fi? Nasagot ko na po yan kanina. And next is, ano ang dapat na meron ka para makapagsimula ng Kapit Wi-Fi? Ayun. Number 1, dapat meron kang kuryente. Pangalawa, dapat meron kang mabilis na internet line. We encourage na dapat mabilis pang internet line nyo para satisfied naman po ang inyong customer. Next is, paano magsimula sa Kapit Wi-Fi? Number 1, dapat may Kapit Wi-Fi device ka. Saan ba makakabili ng Kapit Wi-Fi device? Meron po kaming store sa Shopee and Lazada. Kung hindi ka po techie, meaning estudyante ka or housewife or negosyante, kung ano man, basta wala kang masyadong alam sa IT,
we suggest na ito na pong ah, full kit yung bilhin nyo. Yung plug and play lang. Ito po siya, ito. Kasi po, kumpleto na po ito. Meron na pong UTP cable, meron ng antenna, meron ng activation code, meron instruction sa loob, meron ng tarpaulin, and ayun, package na po siya. Talagang isasaksak nyo lang po siya, susundan yung instruction. Meron ka ng Wi-Fi business. Okay? So, ito po yung link. Ayan. Kung ikaw naman daw ay medyo may alam sa IT, gusto mo yung device lang kasi marunong ka maglatag ng kable, marunong ka mag-trip, ay meron din pong option. Ito na lang po yung bilhin nyo. So, ang pinakaiba lang po nito is wala po siyang tarpaulin at wala po siyang mga UTP cable. Pero pre-configured na po ito, isasalpak nyo lang po dito sa cable, papunta sa internet nyo, gagana na po ito. Okay? Next is na paano magsimula. Dapat meron kang device. Meron po nagtatanong, Sir, paano naman po kami? Meron na po kaming device, meron po kaming antenna, meron po kaming TP-Link supported UMADA device. Paano po ba kami makakagamit ng Kapit Wi-Fi system? Ayun, tuturo ko po sa inyo kung paano po siya i-onboard yung mga existing yung UMADA para po makagamit kayo ng aming Kapit Wi-Fi system. Para po ito sa mga advanced user, para po ito sa mga may technical know-how na. And ulitin ko lang po, I recommend sa mga gusto lang po magnegosyo, wala pong IT knowledge, ay ito na pong link na to ang bilhin nyo. Dito mo kayo bumili. Kasi po medyo masalimot po itong proseso. Pero para po sa mga dati ng vendor owner and gusto mag-ship papuntang Kapit Wi-Fi system, ay ituturo ko po sa inyo kung paano nyo i-onboard ang inyong UMADA device sa aming system. Okay? Pero bago yan, ay proceed po tayo dito sa paano magsimula. Okay? Number 1, dapat may Kapit Wi-Fi device ka. Okay? Number 2, gumawa ng operator account. So lahat po nito, techie, non-techie, or may advanced knowledge sa IT, ay kailangan nyo pong gumawa ng operator account dito sa operator.kapitwifi.ph. And siguraduhin po na tama at valid ang mobile number na inyong ilalagay dahil po dito po namin sinesend ang OTP kapag ikaw ay magwe-withdraw, kapag ikaw may changes na gagawin sa iyong account. So dapat po hindi po tsamba lang na number, dapat po ay valid number at siguradong dapat may access kayo. Okay? Number 3 ay mag-activate ng device sa inyong account. Okay. Ito po ay meron na po kaming tutorial na ginawa nito para sa mga non-techie. Hanapin nyo lang po sa aming page. At para naman po dito sa mga may IT knowledge ay ituturo po namin kung paano mag-onboard ng device. Okay? Paano mag-activate ng device? Regardless po kung ang binili nyo sa amin ay Kapit Wi-Fi full kit or Kapit Wi-Fi device only, or kung kayo po ay advanced user na may sariling Kapit Wi-Fi device at gustong i-onboard sa aming system, ay pare-pareho po ang magiging starting procedure ninyo upang ma-activate ang inyong mga device. Ang sabi po dito, number 1, siguraduhin buhay at connected sa internet ang inyong Kapit Wi-Fi device at ang inyong phone o laptop na gagamitin. Ayun, so ito po yung ating test unit. Try po natin buhayin at it connects sa internet. Tandaan nyo po na ang UTP cable na ikakabit nyo papunta dito sa inyong antenna or device ay nakatusok yung dulo papunta sa PoE port ng inyong PoE adapter. Okay? Ayan. So, tapos po i-plug na po natin yung PoE adapter
And pag may nakita po kayo na umilaw dito sa inyong device, meaning ay may power na po itong antena nyo. Okay? So, dapat daw po, bukod sa buhay, dapat may internet access. Ayan. So, yung LAN cable naman po na galing sa inyong internet provider or internet source ay dapat po ay nakatusok dito sa LAN port ng inyong PoE adapter. Ayan. Ayan. So, LAN port, papuntang internet. PoE, papuntang kapit Wi-Fi device or antenna. Okay? Regardless po kung ano po yung inyong internet source, it's either PLDT, Converge, Globe, Starlink, or kung ano pa man yan, siguraduhin nyo lamang po na dapat ang inyong router or modem ay nagbo-broadcast ng DHCP-IP. Okay? Number 2, mag-login sa operator.capitwifi.ph gamit ang inyong operator account. So, ayun. Open po natin ha. Operator.capitwifi.ph. Nakalagin na ako. I-log out ko lang muna. Ayun. Kung wala pa kayong account, click nyo lang po yung registered. And input po dito yung mga hinihinging information. So, ulitin ko lamang po, tulad yung sinabi ko kanina, dapat po tama, may access kayo at sarili nyo yung mobile number na ilalagay nyo dito. Dahil dito po mag-send ng OTP si Capit Wi-Fi every time na kayo po ay mag-withdraw ng inyong earnings o kaya naman kung mayroon kayong gagawing changes sa inyong Capit Wi-Fi operator account. Okay? So dahil nga po meron akong account, ilalagin ko lamang ulit. Ayun, ito po yung dashboard ng inyong Capit Wi-Fi operator. Andito yung logout, ito yung estimated total earnings, andito yung mga offline, online device, etc. etc. So balik lang po tayo doon. So paano mag-activate ng device? Ang sabi po dito, pindutin ang add device sa number 3. Okay, add device. Ayun. So regardless nga po kung ano man yung binili nyo sa amin, Capit Wi-Fi full kit or Capit Wi-Fi device only, or kung kayo po ay may sariling TP-Link o MADA device, ay ilalagay nyo po dito yung serial number nyo. Okay? So, kung hindi nyo po makita yung serial number nyo sa box ng inyong Capit Wi-Fi, ay sigurado po na nandito yan, nakalagay. Sa baba ng LAN port ng inyong antena. Okay? So, nag-start po yan sa SN, meaning serial number. So, input ko po siya. 2, 2, 3, 3, 5, K7, 002, 796. Ayun. So sa mga bumili po ng Capit Wi-Fi device ay meron po yung kalakip na activation code. So ilalagay nyo lang po yung activation code dito at i-add device nyo. Click nyo po ito yung add button. Meron na po kaming ginawa nitong tutorial dati, pakihanap na lamang po sa aming page. So pag click nyo po yung add device dito, itong button na to, matik po yan lalabas na dito sa number ng online kapag online yung inyong device. Kapag offline naman, ay dito yung mag-a-appear. Okay? So, ayun. So, dahil nga po ng tutorial na ito ay para po doon sa mga advanced user at may sariling TP-Link o MADA device at gustong i-onboard or gumamit ng aming system, ay wala po silang activation code. So, ang kailangan po nilang gawin ay i-click itong I am adding my own TP-Link device. Pagka-click po niyan, ay lalabas po dito yung additional 6 instruction. And
ang number one ay make sure your device is supported by Umada controller. So, i-check nyo po dito kung hindi pa kayo sigurado kung ang inyong device na ino-onboard ay supported namin. Ayan. And number two, connect to your device SSID and log in to WebGUI. So, binuhay natin kanina yung antenna. So, dapat ma-detect natin yan at makapag-connect tayo. Ayan. So, TP-Link po yung magiging SSID nyo kapag fresh yung inyong device. And remind ko lang din po sa mga mag-a-add or mag-onboard sa aming system, siguraduhin po na i-reset muna ang inyong device. Okay? Kung hindi po kayo marunong mag-reset, dito po nyo makikita, may reset button po dito. Pagka-power nyo, ilong press nyo lang po yan. Pag nakita nyo na nag-blink ng yung ilaw ng inyong EAP, ay nag-reset na po yan. Okay? Make sure lamang po na na-reset muna, kumbaga nabalik sa factory default ang inyong device bago nyo i-onboard. Okay? So dahil nga po na bagong reset at fresh ang ating EAP device ay ma-access po natin yung web GUI niya sa tplink.eap.net. So ayan, makita niyo po sa phone ko, hiningan po ako ng username and password. Ang default po niyan ay admin yung username at admin din yung password. And then, pupunta yan dito sa quick setup kasi nga po, fresh, bagong-bago yung ating EAP device. Hihingan ka po niya ng bagong username at password. So, nakalagay po sa instruction ay set your device username to Capit and your password is to Capit. All small cap. Okay? So, lagay po natin Capit. And yung password ay Capit. And confirm natin na dapat Capit din yung second password. And then, pag may green check, ibig sabihin, nag-match yung password na nilagay natin. Then, click next na nasa bottom na button. Okay. Click next lang yan. Naka-AP mode. And then, wireless. Okay. Skip na natin yan. Hindi na kailangan. So, ayun. Username, password, Capit, security mode, none. And click done. Okay? And pindutin nyo lang po yung I have connected to SSID. Alright? And then, next is go to System Controller Settings. Puntahan natin yung System and Controller Settings. Sabi yan sa number 4. And sa number 5, set and firm URL to controller.capitwifi.ph. Ayan. So, i-select all lang po natin to. And i-delete. At palitan natin ng controller.capitwifi.ph. Okay? Siguraduhin po na tama lahat ng spelling. Kasi pag nagkamali po kayo dyan, kahit isang letter lamang, ay hindi yan gagana. And then click save. Okay. So wait 2 minutes. If you follow the instruction correctly, Capit Wi-Fi SSID should appear. Then click the pay button below. Okay. So antayin lamang po natin na mag-appear yung Capit Wi-Fi SSID. Kung tama yung ating nagawa. Okay. Ulit natin. Nakita ko na na-disconnect ako. Kita nyo? So, possible na gumana na siya. So, antayin natin. Refresh lang natin. Ayun. So, nakita nyo na meron ditong lumabas the Capit Wi-Fi Coinless Vendo. So, ito na yung tinatawag na Capit Wi-Fi SSID. So, madali sabi, successful yung pag-onboard natin. Okay? So, pero, kailangan pa rin natin na i-click yung pay para ma-claim natin na itong device na na-onboard natin ay sa account natin mapupunta. Okay?
Pay. Okay. The selected serial number is invalid. Pag ganyan po ay i-refresh lang po natin. Click lang po natin yung cancel. Lagay ulit natin yung serial number. And then, I am adding my own TP-Link device ulit. And then, click pay. Invalid. So, baka mali yung nilagay kong serial number. So, double check lang natin yung serial number. 22335 K7002 796. Baka merong space. Late lang po. So, ayun. Ulitin lang natin, ha? Pag ganun po, antay lang po tayo ng another minute kasi baka hindi lang po nag-appear agad sa server. Click pay po natin. So, ayan. Wala na yung error. And then dito po, may option tayo kung paano natin babayaran. Pwede yung GCash, Maya, QRPH, card, or kung ano po man. So, baka later on, magdagdag po tayo dito ng payment option using Kapit Wi-Fi balance. Okay? So, ang gagawin ko dito is GCash. GCash payment po ako. Okay. I-blur ko na lang po ito mamaya. Next. And hingi ng OTP. 153246. Next. Ayan. Binabayaran ko na po. Ayan. So, pag successful po yung payment natin, ay makikita nyo na po dito yung inyong device. Yung bagong ad. Ito po yung bagong device na nakamak address pa. Okay? 250 po pala ang onboarding pay. Ito po ay lifetime na yung validity. So, we need to say one time ka lang po babayad and lifetime na po na naka-onboard yung device. So, para ka lang din po niya nag-subscribe sa mga cloud controller ni Omada na baka nga mas mahal pa eh. So, dito sa amin, 250 lang, lifetime na. Wala ka nang babayaran monthly para sa pag-host ng inyong AAP device. Okay? So, ganun lang po kadali yung pag-onboard. Dito po sa device na to, pwede nyo po itong i-rename. Dito, test AP. Ayan. Okay? And then, makita nyo po dito, madaming option, voucher SSID, accept printed vouchers, student Wi-Fi, may copy. Mamaya po, i-discuss po natin yan lahat. Okay? Okay, proceed po tayo sa next part ng ating video. Tapos na po namin ipakilala si Kapit Wi-Fi, kung ano yung kanyang mission vision, kung ano yung kaibahan niya sa typical na Wi-Fi vendor machine. And naituro na rin po namin kung papaano mag-onboard or mag-add device sa inyong operator account. Iraroundan ko lamang po para mas malinaw. Kapag kayo po ay bumili ng Kapit Wi-Fi device only na worth 1,700, ay wala na po kayong babayarang onboarding fee dahil nga po ay meron na po itong activation code. Ganoon din po sa Kapit Wi-Fi Full Kit. Ang pinagkaiba lang po ng Kapit Wi-Fi Full Kit na worth 2,850 ay may kasama na po siyang tarpaulin at may kasama na rin po siyang UTP cables. So, ito po ay plug and play, wala ka na pong gagawin. So, pwede mo na pong simulan agad ang iyong negosyo. And kung ikaw naman po ay advanced user na may sariling TP-Link Omada device, meron pong babayaran na onboarding fee. Ito po ay para doon sa mga hindi bumili ng Kapit Wi-Fi device dahil meron po silang sariling TP-Link device.
na i-join lamang sa aming system. Meron pong bayad na 250 pesos and this is one-time payment and lifetime validity na po. So instead na kayo ay mag-subscribe sa cloud controller ni Umada na siguro nasa 35 to 50 pesos ang range, ay dito po sa amin, one-time payment lang, 250, lifetime na. And magagamit nyo na yung mga features ni Kapit Wi-Fi. Pwede na kayo mag-accept ng e-wallet system and voucher system. Okay. So, tapos na po tayo sa pricing and onboarding fee. Punta na po tayo sa features ni Kapit Wi-Fi. So, ano ba yung mga features ni Kapit Wi-Fi? Kapit Wi-Fi po ay may dalawang features. Ito ay number one, unified Wi-Fi system. Di-discuss ko po ito maya-maya. And yung pangalawa ay yung localized voucher system. Okay? Unahin po natin i-discuss yung unified Wi-Fi system. And para po mas maintindihan yung maigi, makita nyo dito sa screen ko, sa left side, andito yung aking note para pwede nyo balikan, pwede nyo basahin ulit kapag hindi nyo naintindihan. At the center is my operator account. Ito yung screen ko na nakalagay sa operator account. And on the right side naman po ay yung aking phone na naka-mirror na siya yung gagamitin natin para may pakita kung ano ba yung point of view ni client. Okay? Unified Wi-Fi system. Sa Unified Wi-Fi system po, ang SSID, once na bumili kayo ng Kapit Wi-Fi, matik po may makita kayong SSID once na binuhay niyo yung device niyo na Kapit Wi-Fi Cordless Vendo. Ayan. Ayan po yung default na SSID ni Kapit Wi-Fi. Papakita ko lamang po yung binuhay natin kanina. Ayan. Yan po, Kapit Wi-Fi Cordless Vendo. Ayan po yung default SSID ni Unified Wi-Fi system. So, hindi po ito pwedeng palitan. Naka-fix na po ito for the reason nga po na unified po ang ating system. So, para po kahit saan pumunta si client, matik po na pag may na-detect siya ng Kapit Wi-Fi Cordless Vendo, ay makaka-connect po siya. Alam niya na ito ay Kapit Wi-Fi. Okay? So, yan po yung purpose kaya hindi kailangan o hindi pwedeng palitan yung SSID ni unified system. Okay? So, try po natin connect sa Kapit Wi-Fi Cordless Vendo para makita natin kung anong itsura ng dashboard or yung landing page na makikita ng client. Connect. Ayan. So, dapat po ay i-redirect ako or mag-open ng portal. So, ayun po. Ito po yung makikita ni client once na connect siya sa Kapit Wi-Fi Cordless Vendo na unified Wi-Fi system. Sa part po na operator, wala ka na pong gagawin dito. Automatic na po yan na merong ganito. Okay? So, ilagin na po natin yung account natin kanina. Operator. Para kung may gagalawin tayo, ay magawa natin agad. Okay, so sa gitna, ito yung operator account and sa gilid, sa kanan, ay yung point of view ni client. Okay, para maayos po yung ating pagde-demo. Kunwari, ako si client, nakasagap ako ng Kapit Wi-Fi Cordless Vendo, connect ako, lumabas tong landing page. Kapag wala pa pong account, magsa-sign up lamang po ako. So, try natin mag-sign up. Kunwari, po1 and mobile number. 0999 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ayun po. Ito po ay ginagamit ko na dami mobile number lamang, pero sa mga actual client po, we encourage na correct and may access na mobile number yung ilagay nila dito dahil dito po mag-send ng OTP si Kapit Wi-Fi once na makalimutan nyo ang inyong PIN. Kasi gagawa po kayo ng PIN dito, 4-digit PIN.
Kapag nakalimutan niyo po yan at gusto nyo i-recover dahil may load po yung Kapit Wi-Fi account nyo, ay dito po isi-send ni Kapit Wi-Fi ang OTP. Kaya importante po na i-encourage natin ang ating mga client na tama at may access sila sa mobile number na ilalagay nila. Okay? Register. So, yan po yung makikita ni client. You're now registered. Okay. So, dahil nga wala pa po siyang load, wala pa siyang surfing load, nakalagay po dito, now 00 ang kanyang hours and minute na surfing load. So, ang gagamitin po ni client, ang gagawin ni client ay magta-top up po siya. Click niya yung top up. Tulad po ng sinabi ko kanina, e-wallet po ang gamit dito ni client para mag-top up. So, lagi po natin dito, mode of payment. Client, mode of payment. Number 1 is through e-wallet. GCash, Maya, etc. Okay. And meron din po kaming tinatawag na top-up code. This is another way para makapag-bili or makabayad si client. Mamaya po ipapakita ko to kung paano gumagana. Okay, unahin po natin itong e-wallet. Once na mag-top up si client, ito, kailangan niya mag-top up para makabili siya ng surfing load. Andito po yung mga surfing rate. KW20, KW70, KW125, and KW200. Sobrang mura po nito. Imagine 200 pesos for 30 days unlimited internet na. And ito pong mga ito pong mga surfing rate na ito ay fixed. Sa mga nagtatanong kung pwedeng palitan, hindi po. Siguro later on, kapag marami na po tayong operator, meron po tayong Facebook group. Gagawa po tayo ng consensus doon, ng pool, kung ano yung magiging rate natin. Sa ngayon po, ito yung rate ni Kapit Wi-Fi sa unified system. Okay? Bakit po fixed? Kasi nga po, unified siya, hindi po pwede na sa Mindanao, iba yung surfing rate, tapos pumunta si client sa Luzon, na magkaiba yung surfing rate. So, magkakagulo-gulo po. Kasi yung profit sharing natin is maapektuhan later. So, later po, i-discuss ko kung bakit yung rate is dapat nakafix sa unified. Okay, wag po kayo malito Ang dinidiscuss po natin as yung number 1 features pa lamang ni Kapit Wi-Fi na unified Wi-Fi system. Okay, SSID, Coinless Wi-Fi Vendor, surfing rate, fixed, at ang client mode of payment is e-wallet and top-up code. So ngayon, papakita ko muna is yung e-wallet, kung paano. For example, bibili si client ng 1 day internet, unlimited internet. I-top up niya lang po yan. Makita niya, ito yung account number niya, 0999-1123457. And andito yung GCash, Maya, CarePage, and Visa, yung magiging channel niya sa pagbayad. Okay? So, piliin po natin yung GCash kasi yung pinaka-common. Pag pinindot po yan ni client, yung GCash, and meron siyang GCash account, ito po yung magiging itsura. Magre-redirect siya kay payments.gcash.com. Don't worry, this is legit. Okay? So, yun, nakamatic na yung number ko. Pero pag wala, pwede po dito ilagay kahit kaninong GCash account. Kasi pangbayad lang naman to eh. So, hindi ito mismo yung ginagamit kay Kapit Wi-Fi. Pambayad lang po ito sa surfing load. So, ito yung GCash account number ko. And magsasend po yan ng OTP. Antayin ko lang sa phone ko. Okay, 149. Next.
Next. Okay. So, direkta po ito kay GCash, yung pagbayad ni client. And kapag successful po yung payment, click lang po natin yung save. Ganyan po yung lalabas kapag successful yung payment. Pwede po hindi na antayin or by clicking the proceed or pwede po natin antayin matapos yung redirection. So, hintay po natin. Ayan, nakita niyo po na pumasok na yung load niya. 23 hours and 59 minutes. Ulitin ko lamang po na yung unified load, lagay po natin dito sa note na yung unified load ay walang auto pause. No pause po ito. Kasi po imagine, 200 pesos lang per 30 days. Kung may auto pause pa po tayo, ay login na po si operator. Okay? So kapag po nag-start browsing na si client, saka lang po siya makakapag-internet. So successful daw. Let's check kung meron na pong browsing. Kung wala, mag-antay lang ako ng ilang segundo. Try natin kung meron ng browsing. Ayan, nakakapag-browsing na po ako. Ayan, so kita niyo po, less than 5 MB yung kanyang speed test. Mamaya po, papakita ko sa inyo kung bakit ganyan. Kasi meron pa tayong tawag na bandwidth limiter. Alright, so na-establish na po natin na si client ay nakakapag-internet. Try po natin i-log out si client. Log out. Dapat po ay hindi na siya makapag-internet. Tapos po pala, itong si Capit Wi-Fi ay pwedeng ilipat-lipat ng device ang iyong account. Kunwari, meron kang account, gamit mo sa isang phone, tatlo yung phone mo, pwede mong palipat-lipat. Pero hindi lang po pwedeng sabay-sabay na gagamitin. Kasi po ay, ano lang po, 1:1 lang po yung paggamit. Hindi po pwedeng simultaneously na multiple device. Kagandahan nito, unlike sa iba pong traditional na Wi-Fi vendor, ay hindi mo pwedeng mailipat ang iyong hinulog sa iba mong phone. Dito po ay pwede, kunwari laptop yung gusto mong gamitin or tablet, pwede po. Basta po, one at a time. Okay, try po natin kumapit ulit doon sa Kapit Wi-Fi Connect Vendor. Since po nag-logout ako, dapat po i-redirect ulit ako sa Captive Portal. Ayan. So working po yung log out and log in. Okay? I-login ko na po yung account na ginawa natin kanina. 0999 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 1, 2, 3, 4. Yan. Explore lang po natin to, itong point of view ni client para lalo niyo pong maintindihan. Start browsing. Ayan, successful. Try natin kung meron tayong browsing. As.com. Ayan, meron pong browsing. So, next kong i-discuss is yung top-up code. Ano ba yung top-up code? Ito siya. Yung top-up code po is gagamitin natin siya kapag yung client natin ay walang e-wallets. Kasi may mga lugar po na ganun. Sir, dito po sa lugar namin, maganda yung Kapit Wi-Fi, kaso nga lang po, wala pong mga e-wallet yung mga client dito. So, ano po ba yung solution natin doon? Meron pong dalawang paraan para masolusyon yung ganung problema na walang e-wallet yung mga client natin. Number one is yung QRPH. Yung e-wallet po maglo-load si client. Ganito, pakita ko lamang po. Sign up ng Pedro.
099 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4. Okay. Yung question niya po is, paano daw yung mga client na walang e-wallet? So, ang gagawin po ni client, pag wala siyang e-wallet is click this top up and then piliin niya yung swapping load. Kunwari ito, KW20. Pero dito po sa payment method, ang gagamitin niya is yung QRPH. Ito po ay ipapa-scan niya sa inyo, sa operator, or sa tindahan kung sino man may GCash. Okay? So once na-scan po ito, nabayaran, doon po magbabayad si client kung sino nag-scan. So kung sa inyo po, pwede niyo pong patungan, kayo na po bahala. And once po na ma-scan yan, tapos successful, ay papasok na po yung load niyan dito sa account ni client. So yan po yung number one method kung paano mag-load si client ng walang e-wallet. So, gumawa na po kami niyan ng video, pakihanap na lamang po sa aming page. Okay? So, yun yung number one method. So, number two is by using top-up code. Proceed po tayo sa top-up code. Top-up code. Okay. Kunwari, si client, walang GCash, click top-up para ma-redeem yung kanyang account. Pipiliin niya po itong top-up code. So, dito po, para siyang voucher. Pero ang pinagkaiba lamang po ay pag in-enter niya dito yung code na yon, papasok yung equivalent na load niya dun sa account niya. Okay? Kung nalilito po kayo, papakita ko po sa inyo. Click po natin yung top up code. So, meron lang ako dito nagawang sample sa account ko, pero gagawa tayo ng panibago. As an operator, create new top up code. Sorry, ulitin ko lamang po para hindi ka malito. Ito po ay para sa operator. Itong dilaw. Yung top up code po, ang purpose is para po doon makiter natin yung mga client na walang e-wallet. Para siyang magiging voucher code, ang pinagkaiba lang is ang top up code ay unified. Pwedeng gamitin ito ni client na pang-load sa kanyang account. Okay? Tandaan nyo ang top up code ay pang-load sa account ni client. Okay. Gagawa tayo ng panibago para masundan nyo. Kita nyo kung paano ginagawa. Delete muna tuloy natin to. Itong una. Para hindi kayo malito. Okay. Balik tayo sa home. Para malinaw. Umpisa tayo ulit tayo. Top up code. Click nyo na yung top up code. Okay, nakalagay dito, top up codes are used by clients to connect to public Wi-Fi networks when they don't have e-wallet. So, kailangan po gumawa ni operator ng top up code. Kasi ito yung ibebenta natin kay client. So, for example, 10 pieces. Dito po pala sa top up code, meron pong small denomination. Meron pong 1 peso, 2 peso, 3 peso, 4 peso, 5 peso, so on and so forth. For what reason? Kasi dito po sa regular natin na load, yung si client yung magta-top up, minimum po natin ay 10 pesos. Dahil nga po, ay lugi naman po tayo niyan kung babayad siya via GCash tapos piso lang pala yung bibili niya. Di ba? Kasi may charges na nga, tapos piso lang. Ano pa yung kikitain natin yan? Pero dito po sa top up code, pwede po kahit piso lang. Dahil po, 10 naman po yung minimum quantity. Okay? May nakalagay po ditong note. Nilagay ko po to para po matrace natin kung saan natin ilalagay yung top up code. So, bigyan natin sa tindahan ni Aling Nena. Tindahan Nena. Yan. So, kapag gumawa tayo, alam natin na yung top up code na to ay kay Aling Nena natin iniwan. Hindi disburse, kunwari. Okay, check out.
Yung top-up code po ay kailangan bayaran. Kailangan po natin bilhin. Mamaya po, i-explain ko sa profit sharing kung bakit kailangan bayaran or kailangan bilhin ni operator yung top-up code. Nakalagay po dito, less 10% po kapag bibili sa operator ng top-up code kay Capit Wi-Fi. Mamaya, explain ko po yan sa profit sharing. Okay? Dahil sa 10 po yung binili natin, worth na tig-pipiso, 10 pesos po supposedly yung ating babayaran. So dahil nga po less 10%, 9 pesos na po yung total. And meron po ditong option kung pwede natin siyang bayaran ng ating Capit Wi-Fi balance. So meron na rin naman po akong Capit Wi-Fi balance, kaya po ito yung pipiliin ko. Pero kung wala pa pong income, GCash or Maya po yung gagamitin ko. Gamitin ko na yung wallet ko. Pay now. Proceed. Alright. So, dito makikita nyo kasi yun, dito kinukuha sa Capit Wi-Fi balance. Dito namin dinideduct. Kapag Capit Wi-Fi balance ang ginamit mo. Okay, so bumili tayo ng top-up code. Supposedly, dapat mag-appear na yun dito. Ayun na. So, ito na yung top-up code. 10 unused, 0 use, 0 save. Para makita po natin yan, tapos ma-print, pinutin lang po natin itong print icon. So, ganyan po yung magiging itsura niya. Ito na po yung mga top-up code natin. Gugupitin po natin yan, tapos iiwan natin kay Aling Nena. Okay? Ayan. So ngayon po, balik tayo kay client. Kunwari, binili ni client tong top-up code na to, na 7W. Kunwari, si client pumunta kay Aling Nena, tapos bumili siya ng top-up code na ISO, na valid for 1 hour. 7 W Y E N T 6P. Ayan. So, kita niyo po, nakapag-browse si client. I mean, nakalagin si client. So, pwede po siya mag-start browsing para makapag-internet na. So, start browsing. Ayan. So, check po natin kung mayroong internet. Speed test. Ayan, meron na siya internet. Okay? So, ganyan po nag-work si top-up code. So, kahit wala po GCash or e-wallet si client, ay makakapag-internet po, magagamit po ni client ang Capit Wi-Fi. So, i-refresh lang po natin to kasi dapat po meron na po dyan na one use. Ayan. Kita nyo, one use, one sale, and remaining is 9. So, tindahan ni Aling Nena. So, madali pag-monitor. Pag tinignan po ulit natin to, makita nyo dito ay use na po itong isang top-up code. So, hindi na siya pwedeng gamitin. Hindi siya pwedeng mabenta. Okay? Naliwanag po ba? Next is profit sharing. Na-discuss ko na po yung mga parameters ng Unified Wi-Fi System, kung ano yung SSID, i-round down ko lang po ulit. SSID, Capit Wi-Fi Coilless Vendo, ay naka-fix, hindi pwedeng palitan dahil nga po unified. Surfing rate is fixed dahil nga po unified. Surfing load is no post dahil nga po unified. And client mode naman po of payment ay e-wallet or top-up codes. So ngayon po, proceed po tayo sa profit sharing. Okay, let's proceed to profit sharing. Paano nga ba mag-i-income si operator sa isang unified Wi-Fi system? Paano magiging kitaan?
at hatian ng mga operator kung ang client ay maaari magpalipat-lipat o mag-roaming gamit ang kanyang surfing load. Meron ako ditong sample profit sharing calculator para mas mabilis nyo maintindihan kung paano dinidistribute ng aming system ang earnings. Pero bago po tayo magsimula, may tatlong bagay po na dapat yung matandaan. Number one, every 12 midnight o madaling araw lamang po nagko-compute at nagdi-distribute ng earnings si Capit Wi-Fi sa mga operator. So pag nag-top up si client, umaga, hapon o gabi man yan, ay sa alas 12 pa ng madaling araw yung magre-reflect sa inyong Capit Wi-Fi balance. Okay? So number 2, pangalawa, si Capit Wi-Fi ay nagdi-deduct ng 15% as system charge sa bawat top-up ng clients. Ito po ang ginagamit ng aming company pambayad sa server, hosting, SMS at kung ano-ano pa. In exchange ng libreng controller at paggamit nyo ng aming system. Number 3, tuwing pangatlo, hindi po entirely nakabase sa time usage ang magiging income ni operator. Okay? Actually, kahit 15 minutes or 1 minute lamang ang paggamit ni client ng kanyang surfing load sa inyong AP, kung sa iyo lang naman siya nag-connect at hindi na lumipat na yung pang operator, ay masosolo mo yung operator share. Equivalent 85% ng plan amount ni client in that day. Para mas maintindihan natin maigi, punta tayo sa example. Dito, si client ay nag-top up ng KW20. Okay? Or 1 day unlimited internet sa oras ng 7 p.m. February 2, 2024. Sabi dito sa summary, a plan description ay 1 day unlimited internet. Total plan duration is from 7 p.m. February 2 to 7 p.m. of February 3. 24 hours po siya. Okay? And ang total plan amount ay 20 pesos, equivalent to sa price. Ang total system charge is 3 pesos na equivalent sa 15%. Ito po yung dinededuct ni Capit Wi-Fi. Okay, so 3 pesos lang siya ng out of 20 pesos. Sabi 15% lang. And 17 pesos po ang mapupunta sa mga operator. Okay? So kung solo ka lang na operator, hindi lumipat si client, itong 17 pesos na to ay ma-expect mo ito sa inyong Capit Wi-Fi balance. Okay? Para malitalyo natin, ma-breakdown natin, proceed tayo dito sa breakdown. Tulad po ng sinabi ko kanina na every 12 midnight or 12 na madaling araw lamang po nagko-compute si profit sharing. Dahil sa oras lamang po na yan na pwede natin makuha ng buo ang logs ni client and ng AP. Okay? So, kung si client nga po is nag-top up ng 7 p.m., so meron po siyang blunt duration na February 2 ng 7 p.m. hanggang 11:59 ng February 2. Equivalent po yan sa 5 hours. Okay? So, 5 hours po yung i-compute ni system natin. Okay? Next na po gagawin is kukunin po yung plan amount. Ano po ba yung plan amount? Madaling sabi, ito yung kumbaga ito yung nagastos ni client on that period. Okay? So, sabi dito is meron daw 4.16 pesos na nagastos si client from 7 p.m. hanggang 12 midnight. Paano ba kinuha yan? Ito po yung computation. Yung February 2 plan amount is equivalent to total plan amount divided by total plan duration multiplied by February 2 plan duration. So, yung February 2 plan amount daw is equivalent to total plan amount, which is 20 pesos, yung price po ng plan. Total plan duration, which is 24 hours, yun yung validity ng plan. Multiply by 5, yung 5 is yung plan duration from 7 p.m. to 11:59 p.m. So, kaya lumabas po yung 4.16. Ito po yung nagastos ni client on that day, February 2. Okay, so kung matatandaan niyo po na 20 pesos yung tinap up ni client,
meron na siya nagastos na 4.16 pesos from 20 pesos. Okay? So, system charge. System charge is 15%, kaya lumabas yung 62 pesos. Ito po yung pupunta kay Capit Wi-Fi. Ito po yung share ni Capit Wi-Fi. Sobrang baba. Okay? Dito po kumukuha ng pang-bayad sa server and pang-bayad sa SMS, kung ano pa man, from OPEX ni Capit Wi-Fi. So, yung matitira from 4.16 minus 0.62 centavos, which is 3.53, ito po yung papasok na sa mga operator. Pero for this example po, isa lang naman yung operator. Kaya buo niya makukuha yung 353 pesos. Okay? Regardless po yan kung ilang oras yung paggamit na client, na basta hindi po lumipat sa iba yung client, ay makukuha niya po ng buo. So, paano po yung basis ng computation niya? Ganito po yan. Yung amount share, ito, is equivalent to client time usage, which is 3 hours, divide by total client time usage, which is 3 hours, kasi yun lang din man po yung paggamit niya. Wala naman siya ibang pinagamitan eh. Kaya 3 hours din to. So, multiply by operator share, which is 3.53 pesos. So, 3 divided by 3 is equivalent to 1. Multiply by 3.53, kaya 3.53 pesos yung share ni operator 1. Okay? So, sir, bakit naman po ganun? 20 pesos yung tinap-up ni client, pero 3.53 lang yung makuha ni operator. So, ang sagot po dyan ay hindi pa po tapos yung plan ni client. Kung matatanda niyo po, ang kinompute lamang po ng February 3 na madaling araw is yung usage ni client ng February 2, 7 p.m. to 11:59 p.m. So, meron pa siyang i-compute na 12 a.m. ng February 3 hanggang 7 p.m. ulit ng February 3. Pero, i-compute po yan is pagdating na ng February 4 ng madaling araw. Kasi nga po, tulad ng sinabi ko kanina, yan lang yung time natin na pwede makuha na kompleto yung logs. Okay? So, next is, ganun lang din mo yung gagawin. Pare-pareho lang yung scenario. Pare-pareho lang yung computation. Papalitan lang natin ng duration. Kasi yung duration kanina is 5 hours. Kasi kanina from 7 p.m. to 12 p.m. Ito naman is from 12 a.m. to 7 p.m. So, baliktad na. Kaya naging 19 hours po ito. So, pag pinalit natin yung value kanina, yung 5, ginawa natin 19, ito po yung lumabas. Yung plan amount is 15.84 pesos na. Kumbaga, ito na yung nagastos magagastos o nagastos ni client sa second day niya. Okay? February 3, 2024. So, ang system charge is 2.37 pesos, equivalent sa 15 pesos. 15% na charge ni Capit Wi-Fi. So, ang matitira nyon is yun ang pupunta sa operator sharing. So, in this case, naglagay tayo ng dalawang operator na. Kunwari, nagpalipat-lipat na si client. Tandaan niyo po, ng operator share is 13 pesos 0.46 centavos para sa February 3, 2024. So, si client gumamit doon ng 3 hours sa operator 1 and gumamit siya ng 1 hour sa operator 2. Ang lumalabas dito na amount share ni operator 1 is 10.9 pesos and the operator 2 is 3.36 pesos. So, paano ba ginawa yan? Ang ginagawa po niyan is ganito. Operator 1, same scenario. Amount share is equivalent to client time usage divided by total client time usage. So, ang pinagkaiba lang nito sa una is 4 na yung total client usage. Kasi po, 4 hours yung ginamit ng client sa February 3. Okay? So, 3, compute natin sa operator 1. Operator 1 amount share is equivalent to 3 hours yung usage sa kanya divided by 4 na total usage times 13.46. Ito yung amount na pagkukunan. Kaya lumalabas na 75%, 0.75 or 75% ay mapupunta kay operator 1, which is equivalent to 10.95 pesos. 75% ng 13.46 pesos is 10.095. So, paano po si
operator 2. So, same pong computation. So, client time usage divided by total client usage. Kung transpose natin, 1 divided by 4 multiply by operator share, which is 13.46 pesos. So, lumalabas 0.25 times 13.46, which is equivalent to 3.36 pesos. So, yan po yung magiging hatian. Pinasimple ko lang po dito, 75% kay operator 1, 25% kay operator 2. So, ganun po tumatakbo yung profit sharing. Kung dumagdag pa po tayo ng operator 3, so kukunin lang po natin yung total client usage, time usage, tapos same. Babalik natin dito sa ganitong computation. Okay po? Naintindihan po ba? Ganun lang po kadali yung unified profit sharing. Okay po? Okay, our next topic is the second features ni Kapit Wi-Fi, ang localized voucher system. Pero bago po tayo tumuloy ay reviewin muna natin yung first features, yung unified Wi-Fi system na kung saan ay pwedeng palipat-lipat or roaming si client. Kahit saan siya pumunta, basta merong Kapit Wi-Fi vendor na SSID, ay magagamit niya ang kanyang load. Okay? Pero yun nga lang, ang SSID dito ay naka-fix kasi nga centralized siya, dapat pare-pareho. Yung surfing rate dito is naka-fix din, dapat pare-pareho din yung mga operator ng surfing rate. So hindi siya mababago. Pati yung validity and yung duration dapat pare-pareho. And wala din po ditong auto-pause or hindi pwede siyang mag-pause ng time dahil po sobrang sulit at sobrang mura naman ng rate ng unified Wi-Fi system. And sa client po, ang mode of payment is e-wallet and top-up code. And the way para magkumita yung operator is through profit sharing, yung discuss natin kanina. Okay, so proceed tayo sa localized voucher system. Ano ba to? Ang localized voucher system ay yung kalalagay lang namin, it is a backward compatibility para sa mga operator na mas prefer nila yung traditional na voucher system. Di ba, meron po kayong ginagamit yung Microtech or kundi naman yung Umada na voucher system. So, halos same po yung implementation nito ng sa amin. Mag-print kayo ng voucher, then ibebenta nyo, then gagamitin yung code sa portal natin. And ang pinagkaiba po nito ng localized sa unified, sa localized pwede ka pong magpalit ng SSID. Sulat ko lang po. Can change, can create custom SSID. And pwede ka rin po ditong can create Wi-Fi rate, sarili mong Wi-Fi rate, pwede kang maglagay, validity, presyo, ikaw bahala. Tapos, halos yun lang naman pinagkaiba. Dito, localize, pwede ka mag-create ng panibagong SID, pwede ka mag-create ng Wi-Fi rate mo. So, yun lang naman pinagkaiba doon sa unified. Okay? Ang kaganda lang dito sa localize is pwede ka din pala dito. Wait lang ha. Mode of payment ni client. Mode of payment ni client is through, syempre, voucher. Printed voucher. And pwede din po e-wallet. So, ito yung advantage niya sa ibang voucher system kasi meron na po itong embedded na e-wallet. Okay, i-discuss ko po yan. Pero bago po yan, buksan na muna natin yung account. So, make sure na mag-login kayo sa operator.kapitwifi.ph para ma-explore nyo yung dashboard ng operator and para masundan nyo yung tutorial ko. Okay? Sa mga bumili po ng Kapit Wi-Fi or sa mga nag-onboard, by default po ay hindi po naka-enable yung SSID para sa voucher system.
Kasi po, tulad din nabanggit ko kanina, ang goal po talaga ng Kapit Wi-Fi is a centralized and unified Wi-Fi system. So, ginawa lang namin tong localized voucher system to cater and makapagbigay kami ng way para makapag-transition yung um, mga user natin and operator na gumagamit ng traditional voucher system para meron silang oras and meron silang paraan bago sila makapag fully transition sa unified. Okay? Kasi marami pa naman po ngayong mga operator talaga na mas gusto nila yung traditional voucher system. Takot or hindi pa nila alam kung paano gamitin yung unified system. Kaya po ginawa namin tong voucher system. Okay? Ulitin ko lang, pinagkaiba nito sa unified, dito pwede kang mag-custom ng SSID, pwede kang gumawa ng sarili mong Wi-Fi rate and oras and yung presyo. Pwede mong baguhin. Okay. Pag open nyo po ng dashboard, log out ko lang to. Ilagin ko ulit yung account ko. Para sabay-sabay tayo. Okay, pag open mo ng dashboard, ito yung makikita nyo. So, explain ko rin sa inyo tong dashboard na to kasi ganun lang din naman. Itong button na to is yung log out. Tapos ito yung total earnings, estimated total earnings, lahat na po ito. Magkakasama na lahat. Andito na yung sa unified, andito na yung sa voucher. So, ito, kahit nag-withdraw ka, ay makikita mo pa rin is yung running kumbaga total earnings mo from the very start na gumamit ka ng Kapit Wi-Fi. Kung gusto mo makita yung breakdown ng iyong earnings, i-click mo lamang yung view income. Ayan, makikita mo dito, estimated total profit, same na sa dashboard. Naka-itemize yan, yung voucher sales ko dito, the cash is 250 pesos. Meaning is, yung ginawa kong voucher is 250 pesos na yung nabibenta. Coin slot, nakaabang lang to pero hindi pa namin nila-launch. Backward compatibility nito. E-voucher sales, wala pang bumibili sa akin. Sa operator account ko na to ng e-voucher. Later, i-discuss ko kung ano yan. Profit sharing, ito yung unified. So, meron akong 4.9. And monetize shares, meaning ito yung na-withdraw ko. And wallet balance, meaning is withdrawable na pwede kong i-withdraw kung kailan ko gusto, is ito yun. 4,298. Okay. So, dito, nakalagay dito yung profit sharing, andito na yung detailed. Click-click nyo lang to, gilid. So, ayan. So, per month siya naka-divide yung total earnings. Okay, back natin. Pero pag naliligaw na kayo dito sa dashboard, pindutin nyo lamang tong logo, yung icon ng Kapit Wi-Fi, ay matik ibabalik kayo niyan sa dashboard. Okay? So, ayan, nakita nyo dito, estimated earnings, yung device, dito pupunta yung offline device, kung ilan yung bilang. Sabi dito, 7 online device, online, offline. And dito, kung mag-add yan ng device, kanina pinakita ko na yan. Top up codes, this one is for the unified. And set voucher, ito na yung voucher. Mamaya, balikan ko yan ha. Discuss ko muna. And settings, ayan, sa settings, yung bago namin dito is yung pwede kang mag-limit na. May sarili ka ng bandwidth limiter. Ayan. So, pwede mong iset kung ilan lang yung speed na pwedeng ma-download download speed na clients at upload speed ng clients. Okay, by default, naka 5 Mbps yung down and yung upload naka 2 Mbps para lamang po ma-address natin or ma-defeat natin yung purpose ng mga nagte-tether. Okay, kaya naka 5 and 2 lang ako. So, it's up to you guys kung gusto nyong dagdagan yung bandwidth, nasa inyo po yun. Kasi sa inyo naman na internet yan. Okay? And dito sa baba, surfing rates ng e-voucher. Mamaya, discuss ko yan, balikan ko yan, pero yan una kong i-discuss bago yung vouchers na to. Okay. Para mapakita ko sa inyo kung paano gumagana yung voucher,
Tulad ng sinabi ko kanina, by default, pag bumili kayo ng Kapit Wi-Fi device or nag-onboard kayo, hindi pa naka-enable yung SSID ng vouchers. So, kailangan natin silang enable. Okay? Pindutin mo lamang tong devices kung paano mag-enable ng SSID. Piliin mo dito yung AP mo. So, ito yung AP na sinet up ko kanina. I-click mo lamang to. Ditin ko lang Balik ako sa dashboard click mo yung onlines. Hanapin mo yung AP mo na gusto mong enable yung voucher system. And ayan, makita mo, by default, meron siyang AP and yung serial number niya _ Kapit Wi-Fi. So, ang gagawin ko po dito una is papalitan ko ng SSID. Gawin ko dito is Kapit Wi-Fi. Hindi. Test AP. Okay. Makita nyo po dito, di ko kailangan nalagyan ng _ Kapit Wi-Fi. Automatic po yan. Kasi naka-default po na meron _ Kapit Wi-Fi dapat yung SSID natin para malaman ng clients na Kapit Wi-Fi yung Wi-Fi na yon. Test AP. Tapos confirm. Ayun. Sabi dito, napalitan na ng SSID. So baka yung may-encounter po kayo ditong error na kunwari invalid character kasi alphanumeric lang po dito, hindi po pwedeng sign, hindi po pwedeng underscore, hindi po pwedeng @ sign. So alphanumeric lang po yung tinatanggap namin dito na character. And then dito din po pala yung every operator dapat may may unique SSID. Hindi po pwedeng pare-parehas yung magiging SSID nung dalawang operator. Tiyatrap po namin yan. Dapat po, isang operator, unique yung SSID niya compare sa ibang operator. Pero, kung ang operator po ay madaming AP, madaming hotspot, okay lang naman po na pare-pareho yung SSID nun. Huwag lang po na magkapare-pareho yung SSID ng magkaibang operator. Okay po? And then, enable ko na po itong voucher. Ay bago pala yan, tulad sinabi ko kanina, meron dito ang student Wi-Fi. Kung gusto nyo enable yung student Wi-Fi, mag-broadcast nyo ng panibagong SSID na student free Wi-Fi. And then, ayun, ito po, itong purpose niyo po nitong link na to. Pag kinapin nyo po yan, siguro later ko lang i-discuss yung mga ibang detalye, no? Para hindi magulo. Okay, focus muna tayo sa voucher. After ko ma-name yung SSID ng voucher ko dito, enable ko na siya. So, ngayon po, i-try natin sa actual phone kung talagang lalabas yung SSID. Enable natin yung Wi-Fi natin. Ayun, nakikita niyo po dito, meron po dito dalawang SSID na ang pangalan ay may Kapit Wi-Fi. Yung isa is Kapit Wi-Fi Coinless Bendo at yung isa ay Test AP Kapit Wi-Fi. Ito pong Kapit Wi-Fi Coinless Bendo, ito po yung SSID ng Unified natin. Unified Wi-Fi system. Na kung saan pwedeng mag-roaming or pwedeng magpapalipat-lipat si client kahit saan pwede niyang gamitin yung kanyang Kapit Wi-Fi load. So dito po, ito po yung dashboard. Dito, kailangan niya gumawa ng account or mag-login gamit ang kanyang account. Samantalang dito po sa Test AP, Kapit Wi-Fi, yung ginawa natin kanina, ito po ay para sa voucher. So, pag nag-connect po siya dyan, ito po yung magiging itsura na makikita ni client. Okay? Dito po, hindi na kailangan gumawa ng account ni client. Bagkos, kailangan niya lamang enter yung voucher na galing doon sa tindahan or kung saan man siya bumibili ng voucher or pwede siyang bumili ng e-voucher gamit ang kanyang e-wallet. Gamit ang GCash, Maya, QRPH. Okay? So, para ka pong naka-buy one take one kapag bumili ka ng Kapit Wi-Fi device kasi meron ka ng unified, meron ka pang localized. And dalawa pati yung SSID. Okay? So, para ka naka-buy one take one. Okay? So, try natin itong buy e-voucher. Mamaya natin i-discuss yung printed voucher. Try natin yung buy e-voucher.
Click natin buy e-voucher. So ayan, pag click yung buy e-voucher, makikita nyo dito yung mga rates. Ito yung mga e-voucher rates. So meron ditong 4 hours na equivalent to 10 pesos, 12 hours, 20 pesos, 15 hours, 12 pesos. Ito po yung sinet ko dati pa sa aking e-voucher rates. So, pwede po kayong magdagdag, pwede pa kayong mag-edit, pwede kayong mag-delete ng voucher rates nyo. Unlike po doon sa Unified na naka-fix, dito po ay pwede kayong gumawa ng sarili nyo or pwede kayong mag-edit or pwede kayong mag-delete ng rates nyo. So, paano ba ginagawa yan? Tignan nyo yung screen ko dito sa aking operator account. Punta lamang po kayo ng settings. And then, punta kayo ng swapping rates and i-click itong e-voucher. Okay, so try po natin gumawa ng panibagong rates. For example, gusto ko gumawa ng worth 15 pesos. Lagay ko dito yung price. And then, good for 8 hours, kunwari. And yung expiration day, gusto kong iset for 2 days. Okay, madaling sabi, kapag naka-autopause ka, kasi meron ditong autopause settings, pwedeng gamitin ng client yung 8 hours niya na load in 2 days. So, kahit paunti-unti, pwede. I-save natin. Ayun, nakita nyo, nag-save. And i-refresh natin dito sa client kung mag-reflect ba. Ayan, so andyan na. Andito na, 8 hours, expiry 2 days, worth 15 pesos. So, ganun po kadaling gamitin si e-voucher rates. So, pag sinabi ng e-voucher, si client ay bibili ng voucher gamit ang kanyang GCash, Maya, or QRPH. Okay po, so try natin. Back na natin to. Pili natin yung 4 hours. Ayun. So, for example, magtatap up ako gamit ang GCash. I mean, bibili ako ng voucher code gamit ang GCash. Ayun. Ito yung actual kasi naka-mirror lang yung screen ko. Bayaran ko, send yun ng OTP. Yung OTP nasa kabila kong phone. 4946. Okay. Next. Ayan, so babayaran ko worth 10 pesos. Proceed. Pag successful yung payment nyo, abir man yun dito. And sabi dito is ito po yung aking voucher code W4MFQCYK, which is 4 hours. This voucher is unused. Manasabi hindi ko pa siya nagamit. So pwede ko siyang itabi muna at hindi ko gagamitin. Okay, save ko muna siya. Ayun. Meron ditong button, start browsing, kung gusto mo na siyang gamitin. Pero guys, remind ko lamang, kapag walang auto-pause, tapos nag-start browsing ka, yung 4 hours mo ay magsisimula na. Or kung hindi naman, kahit may auto-pause, kunwari yung validity ng code na yon is for 1 day lamang, once na mag-start browsing ka, mag-expire yung load mo, yung voucher mo rather, on the given expiration date. Okay, so ngayon, itatabi ko lang siya, i-screenshot ko siya kasi, kumbaga, sa pagkain, take out. Mamaya, bibili ulit ako ng panibagong e-voucher, so pwede kong gamitin dito. Buy another e-voucher. Ayan, so babalik tayo dun sa dati. Bibili ulit, ganyan, kunwari, GCash, ganun. So pwede ko siya ulit i-screenshot, i-save, or ibigay kung kanino man. At tandaan nyo lamang po na yung e-voucher hindi nyo pwedeng ipamigay kung kani-kanino after nyong i-start browsing. Kasi po pwede niya itong i-log in. Kayo yung mag-log out. Magagamit to ng iba at kayo mag-log out. So kaya dapat po itago, take a screenshot to save this code before start browsing or buying another voucher. Sabi dito. Okay? So try natin i-log out kasi na-screenshot ko naman siya. Screenshot ko ulit. Sigurado.
log out. Ayun. So, di ba? Try natin. Ulit-ulit tayo. Kapit ulit tayo dito. Use AP. Kanina po, pwede ko siyang i-start browsing pero hindi ko siya ginawa kasi nga gusto ko mamaya ko pa siya gagamitin. Okay. So, saan ba yung screenshot ko dito? Screenshot. MFKQ. Try natin. FQ CYK. Enter. So, ayun. So, bumalik ako dito. Ang sabi ulit dito is, this voucher is unused. So, habang hindi ko pa siya ginagamit, hindi pa siya mag-expired, hindi siya mabawasan ng oras. Nagagets po ba? Okay? Pero pag nag-start browsing ako, dapat makapag-browse na ako. Try natin start browsing. Yun. Nagbawas na ng 1 minuto yung aking time. And then, antayin ko kung magkakaroon ako ng internet. So, dapat magkakaroon ako ng surfing kasi start browsing. Ayan, konting refresh lang. Kita nyo, natanggal yung asterisk dito sa Wi-Fi. Try natin mag-speed test. Speed test. Kung meron internet. Ayun, so meron po siyang internet. Ayun, no. Meron siyang internet. Nakakapag-internet ako. So, ayun. Try natin i-log out. Log out. So, okay guys, nakita niyo po kung paano gamitin at paano bumili ng e-voucher. Sa e-voucher, pwedeng bumili si client ng voucher through GCash, Maya, or QRPH. So, hindi niya na kailangan physically pumunta sa inyong tindahan or puntahan kayo para lamang bumili ng voucher. So, kahit nasa kabila siyang kalsada, basta naaabot siya ng inyong voucher system, Wi-Fi, ay maaari niya nang magamit ang service na ino-offer niyo. Okay po? Sa voucher system po, localized voucher system, meron tayong dalawang klaseng voucher. Una is yung e-voucher, yung pinakita ko kanina, and yung pangalawa is yung traditional or paper voucher, printed voucher. Okay, anong pinagkaiba? Yung e-vouchers, electronic. Yung printed voucher is papel. Yun yung talagang traditional na voucher. Okay? Ano bang pinagkaiba? Halos wala naman. Ang pinagkaiba lang naman is yung the way kung paano siya bilhin. Okay? Pero kung saan mo siya i-input, same lang naman po. Yung nakita nyo sa screen kanina, kung saan ko nilagay yung e-voucher, doon nyo din po ilalagay yung printed voucher. So, ang tanong nila ngayon is paano ba gumawa ng printed voucher? Okay? Ito po ay para doon sa mga user or client na walang e-wallet. So, babalik tayo sa traditional way kung paano mag-dispense, kung paano magbenta ng voucher. Okay. Unang-una, punta po tayo sa Kapit Wi-Fi Operator Dashboard. And then, click nyo po itong vouchers na button. Okay? Meron na ako dito nagawa pero ipapakita ko sa inyo kung paano siya gawin. Okay, makikita nyo po dito is meron auto-pause na button. So, para sa ba yung auto-pause? Si Kapit Wi-Fi po is ina-allow niya yung operator na mag-enable o disable ng auto-pause. Yung auto-pause po is a features na kung saan pwedeng unti-untiin ni client yung kanyang voucher duration. For example, bumili po si client ng voucher na good for 1 hour. And then, after niya magamit yung 30 minutes, ay umalis po siya. Tapos, pagbalik niya, pwede niya pang magamit yung another half ng kanyang oras, yung 30 minutes.
So, ganun po ay yung kagandahan ng AutoPOS para sa mga client. Okay? Kapag naka-disable naman po yung AutoPOS, ang mangyari po niyan, for example, si client ay nag-start browsing ng 1 p.m., 1 hour yung inabil niyang voucher, di ba? Pagdating sa 3 p.m., automatic po mag-expire na yung kanyang voucher. Regardless po kung 5 minutes lamang yung nagamit niya, tapos umalis na siya, so hindi niya na po magagamit yung remaining. Kasi nga po, naka-disable yung AutoPOS. Pero kung naka-enable po yon, yung remaining hours or minutes ay magagamit niya pa pagbalik niya kung saan man siya pumunta. Okay po? So, ganun po yung features ni AutoPOS. So, ngayon, gagawa tayo ng voucher. Meron na ako dito pero ipapakita ko pa rin sa inyo kung paano siya ginagawa. Click nyo lang po itong create nyo na button para makagawa tayo ng new voucher code. Group. Okay? Group po yung ginagawa natin, hindi individual voucher. Yung unang input box dito is quantity. Kung depende sa iyo kung ilan yung gusto mong gawin. For example, is 100. Yung surfing hours, kunwari, is 30 minutes. Tapos bigyan natin ng presyo na tig-piso. And yung expiration day is 1 day lamang kasi pag naka-AutoPOS nga, kanina sabi ko sa inyo, yung 30 minutes siya is pwede niyang unti-untiin in that day. Okay? So, lagyan natin note na Aling Bebang. Yung nilalagay ko dito is kung kanino ko iiwan yung aking voucher code. Kung saan tindahan o kung kanino, kung sino yung magdi-dispense. Yun yung ginagawa ko. Pero sa inyo, pwede nyo lagyan ng ibang notes. Okay, save. Ayan. So, andito na po yung vouchers natin. Nakalagay dito, 100 pieces, good for 30 minutes, and worth 1 peso. Okay, 100 unused, 0 use, and 0 sales. Dito rin po natin makikita o mamonitor yung ating income. Tulad dito, meron na ako 96 na unused dito. Meron pa lang akong 4 use out of 100. So, may 6 matitira. And 20 pesos pa lang yung sales ko dito. Ito ay sa Atis na location. Okay? Para makita po natin yung mga voucher na ginawa natin, click lang nyo lang po itong printer na icon. So, yan po yung mga codes. Okay? At ito po yung in code or bibili ni client at input dito sa voucher system na phone. Dito. Diyan. Okay? So, lagyan natin sample. Wait lang. Pero bago po pala tayo mag-proceed sa sample ng printed voucher, tandaan niyo po na yung AP kailangan dapat capable siya mag-receive ng printed voucher. Okay? Kasi po by default yung AP ay ang kaya lamang tanggapin ay yung mga e-voucher. Hindi po siya tumatanggap ng printed voucher. For what reason? Kasi po dito po kami naglalagay ng subscription fee per AP sa mga operator. Kasi nga po tulad ng sabi ko kanina na libre naman yung hosting, yung controller ng yung AP, libre naman yung paggamit ng aming system. Kung printed voucher yung gagamitin niyo or yung traditional, ay wala na pong kikitain yung company. Pag wala pong kami kikitain or wala man lang kami panggastos, wala kami pambayad sa ating servers and other operation expenses. Pag wala pong ganon, ay mag-shutdown po tayo. So kaya po, meron po kaming singil dito ng 35 pesos a month per AP para makapag-accept ka ng printed voucher. Okay po? Yung kung hindi ko po na nasabi, yung sa tawag dito, doon sa e-voucher, meron po kaming kinakat doon na 10% sa e-voucher. For example, doon sa e-voucher is top up
o yung pagbili ng voucher is worth 10 pesos, may piso po na mapupunta sa Kapit Wi-Fi. Yun din po yung pinaka namin, charge, system charge. Pero dito po sa printed voucher, ay mag-charge po lamang po kami monthly ng 35 pesos. Naka-fix po yun. Flat rate po yun sa lahat ng AP. Okay? Try natin po na mag-input ng voucher na hindi naka-enable yung accept printed voucher. So tandaan nyo po, itong AP po na to, ito po yung gagamitin natin sample. Okay? Try natin input to. FMDQ8. Okay? Enter. Ayun, makita nyo po may error. Printed voucher is not allowed. Please ask the operator to allow printed voucher. So napakalinaw po na kailangan natin i-allow para makagamit tayo ng printed voucher. Pero po, dito po yung yung e-voucher ay gagana. Gagana po siya. Matic po yun. Wala po kayong kailangan bayaran doon. Dito lamang po sa printed voucher. Okay? So, para po ma-enable yung printed voucher, wait lang, napindot ko to. Click lang po natin tong tag. Itagil lang po natin tong button. And ayun, hingin ka po ng bayad ng 35 pesos. Ang sabi dito, a monthly subscription is required to enable the voucher system for AP. Yung sabi dito. So, 35 pesos po, ayun yung price. And meron po tayong option dito na pwedeng GCash, Maya QRPH, at meron din po dito ang Kapit Wi-Fi balance. So, kung matagal ka ng operator, and meron ka na din income galing dito sa e-voucher or galing sa profit sharing, maaari pong gamitin yung iyong Kapit Wi-Fi balance. So, on my part, gagamitin ko yung Kapit Wi-Fi balance para tipid na. Nakalagay dito, total amount, deduct from my available balance. Okay, pay now. Proceed. Payment successful. Magre-redirect yan. So, tignan ulit natin yung AP natin na kanina na sinet up natin kung naka-enable na. Ayan, naka-enable na. Pwede na po natin i-input ulit yung voucher. For example, si client to, gagamitin niya na yung printed voucher yun na binenta niyo sa kanya. FMD, Q, 2, and 8. Sorry, 2 and 8. Ayan, so ayun, gumagana na po siya. And tulad po kanina, pareho lang po siya ng e-voucher na pag hindi mo siya in-start browsing, hindi pa po tatakbo yung kanyang oras. Pwede mo po siyang i-save. Okay? Pwede mo po itong kopyahin and i-share kung kanino. Kunwari, kung hindi naman para sa yung voucher, i-send mo sa yung pamag-anak, kapatid, kung sino man. Pero po kung wag niyong i-share yung voucher sa unintentionally kung talagang hindi mo sinasadya or pakalat-kalat yung voucher, yung paper voucher. Kasi po, pag may nakapulot po niyan, pwede niya po yan i-log in at kayo ay madi-disconnect. So, kaya po nakalagay dito, take a screenshot to save this code before start browsing or buying another voucher. Okay? Alagaan niyo po yung voucher kasi po, pag may iba nakakuha niyan, pwede niyang gamitin. Okay? Dapat sekreto lang to. Pero pang expired na, okay lang. Sige. So, try po natin start browsing para malaman natin kung gumagana ba yung printed voucher. Start browsing. Nakita nyo dito na mayroon pang ayan, may internet na sa Wi-Fi. Kanina kasi mayroon pang tuldok walang internet. So, speed test natin. Ayun, may internet po. Gumagana. Malinaw. Ayan. So, okay. Gumagana po yung e-voucher at gumagana din yung printed voucher. Try natin i-log out. Ayun. Pag nag-log out ako, madi-disconnect po ako.
And mapopost din po yung time nun. So ngayon, i-login ulit natin. Balik ulit tayo sa voucher system. Ayan. And then input ulit natin yung code. Tulad sabi ko kanina, pwede mo siya ulit gamitin. U28. Tingnan natin kung ano yung hours. Ayan, 21:09 minutes. So, kasi kanina hindi pa. Ay, makita nyo po dito, naka-auto pause. Okay? May auto pause po ditong logo. Ay, icon, rather. Auto pause. Pag wala po niyan, ibig sabihin walang auto pause. Ayan, so hindi ka mo makakapag-browse dito. Kasi, ayan o, wala bang internet. Fast.com. Hindi ka po makakapag-internet. Dahil, hindi ka po nag-click ng resume browsing. Dapat po, i-click muna itong resume browsing bago ka makapag-internet ulit. Okay? Resume browsing. Ayan. So, antayin natin na bumalik yung internet. Antayin natin. Dapat po wala tong taldok. Ayan. Ayan na. So, mag-browse na tayo. Ayun. Meron po siyang internet. Okay po. So, ganun po gumagana yung sa client side ng voucher. So, ulitin ko lamang po, meron pong dalawang klaseng voucher na localized. Yung e-voucher and printed voucher. Okay po. Next. Ano ba yung sunod natin i-discuss? Saan ba makita yung income? Okay? Saan ba pwede makita yung income ni voucher at ni profit sharing? Ganun. Yan natin. Okay. Dito po natin makikita yung income. Click nyo lang po itong view income. Kung makita nyo dito, meron ditong table na, tab na profit shares, e-voucher, monetization, voucher sales. Okay, unahin muna natin tong mga tab na ito. Mamaya tayo dito sa taas. Yung profit sharing, ito po yung naka-breakdown per month na income dun sa Unified Wi-Fi. Dito po sa Kapit Wi-Fi Coinless Vendor na SSID. Kung may napadaan sa inyong Kapit Wi-Fi user tapos COVID sa inyo, ay meron ka makukuha ang income doon. Yun yung na-discuss ko kanina. Pero po yung localized, yung e-voucher, nakahiwalay po siya sa voucher. Ito po yung e-voucher. So kanina meron akong 9 pesos. Ito yung tinry ko kanina. Bakit 9 pesos? Diba 10 pesos yung inabil ko? Kasi nga po, meron na pong kinakat na system charge si Kapit Wi-Fi na 10%. Okay, kaya 9 pesos. Ito na yung actual na income. So wala na pong i-deduct dyan si Kapit Wi-Fi. Okay? Next is monetization. Ano ba itong monetization? Ito po yung withdrawal. Yung e-voucher nyo na pumasok dito ay pwede nyo i-withdraw. Okay? Monetize yung tawag namin sa withdrawal. Okay po? Dito, voucher sales, itong figure po na to, itong amount po nito is nasa inyo to. Cash nyo to, hawak. Kaya hindi nyo to pwedeng ma-withdraw. Kasi nasa inyo na to. Okay? Ang pwede nyo ma-withdraw is itong nasa wallet balance nyo. Punta po tayo dito sa taas naman. Isa-isahin natin to sa operator income. Estimated total profits, 5,337. Madaling sabi, added na po lahat na profit share, e-voucher, monetization, voucher sales. Profit shares, e-voucher, and voucher sales. Equivalent yan sa total profits. Okay? And naka-itemize po yan dito. Voucher sales cash, yung total. Coin slot, nakaabang lang to. Hindi pa namin nilalunch yung coin slot namin. E-vouchers, andito po, nag-reflect din. And yung profit shares, andito. And itong monetized shares, ito yung na-withdraw. Okay, hindi pala ito dapat monetized share. Dapat monetization lang to. Alright, update na lang namin later. 501 yung na-withdraw. Kaya yung remaining is 4,396
Meaning, ito ay ang pwede kong withdrawin. Okay po. So, paano ko ma-withdraw? Click nyo lang itong monetize. And then, pili kayo kung Maya or GCash yung gusto nyong gamitin sa pag-withdraw. Ilagay nyo lang dito yung mobile number nyo, tapos yung amount na gusto nyong i-withdraw. Nakalagay dito kung ilang yung max amount. Tapos, kailangan po ng OTP. Okay? Isa-set po yan sa mobile phone nyo na ginamit sa pag-sign up dito sa operator account. And nasabi po dito, yung processing is 8 a.m. to 5 p.m. Monday to Friday except holiday. Okay? And bakit po may 8 to 5 p.m. kami? Kasi dyan lang po yung duty nung namin, yung nakabantay dito sa withdrawal. Okay? Sila po yung nagpa-process. So, Monday to Friday, 8 a.m. to 5 p.m. So, once na makapag-request kayo, antayin nyo lamang po at papasok na po yan dun sa e-wallet destination kung saan nyo gustong isend yung withdrawal. Ulitin ko lamang po, yung mobile number, dito nyo po ilalagay yung destination, GCash mobile number or Maya mobile number. Huwag po kayo malilito. Okay? Tapos sabi dito, bank will charge 2% in processing fee kasi meron po yung bayad once na ma-process namin. 2% po yan. For example, 4,000 yung withdraw nyo, 2% po yan ay mapupunta doon sa bank. Okay? Yun po yung binabayaran namin. Actually, 2.5 yan eh. So, shoulder namin yung 5%. 0.5% rather. Okay? So, ano pa ba yung kailangan kong i-discuss dito? Dito sa interface, baka may nakalimutan pa ako. Isa-isay natin, i-rundown muna natin. Ano ba yung hindi ko na-discuss dito? Income, hotspot devices. Okay, dito sa devices, pag may offline, dito mag-appear. So, madali yung monitoring. Ito, lahat online lamang yung appear. Tapos, add device, na-demo ko na to kung paano gawin. Top up codes, tapos na din ako. Yung vouchers, na-demo ko na to kanina kung paano. Settings, ayun, ulitin ko lang to Settings, punta tayo ng settings. Ito po yung Kapit Wi-Fi. Pwede mong palitan yung pangalan mo, yung operator account name mo, PIN, dapat tama to. Tapos click mo yung save kung saan palitan. Ito po yung bago namin, yung Kapit Wi-Fi is capable na mag-limit ng bandwidth per client. So by default po, kapag bumili kayo or gumawa kayo ng panibagong operator account, kunwari bagong user kayo, by default po ang download limit namin is 5 Mbps and upload is 2 Mbps. Medyo mababa po siya for the reason para ma-defeat natin yung purpose ng tethering kasi meron pong nag-tether. So kung 2 Mbps lang yung upload niya is babagal. So talagang at least kung hindi man natin matanggal lahat yung totally yung tethering, yung mga nagte-tether, yung nag-hotspot, at least mabawasan natin. Kasi babagal nga po siya eh. So, di ba? Kahit pa paano, mag-iisip yung magte-tether na hindi siya mag-tether, hindi siya mag-share ng bandwidth niya kasi sobrang bagal na. Okay? So, isave lamang kung meron kayong changes na ginawa. So, e-voucher, sobrang dali nito. Yung minimum price po namin sa e-voucher is 10 pesos. But we are working na pwede namin ibaba sa 5 peso. Kasi po, e-wallet po ginagamit dito, yung mga payment gateway po natin is may minimum amount po sila. So ngayon, naka 10 pesos yung set natin na minimum amount, pero wino-work out po namin na maging 5 pesos. Para pwede pa tayo magbenta ng smaller denomination. Okay po. Back. Sobrang dali lang gamitin ito. Ito, log out button. And then, ano pa ba? So, huwag po kayo malilito ang vouchers po ay may dalawang klase. Printed and e-wallet, e-voucher. Ang top-up code po is para siyang voucher pero para po ito sa universal.
Kapag kayo po ay bumili ng Kapit Wi-Fi or nag-onboard, ay para po kayong may buy one take one, dalawang SSID yung makikita nyo or pwede nyong gamitin. Isa sa universal na Kapit Wi-Fi, Kindness Vendo, at yung isa is yung pwede nyong i-edit na SSID. So, explore pa po natin yung AP side. Para po ma-manage nyo yung mga AP, puntahan nyo lang po yung AP. Pwede dito sa offline, pwede dito sa online kayo mag-click. Ito yung test AP natin. Nakita nyo dito, meron one connected client. Kasi ako po yung kumonek kanina. Okay, so i-click ko lang po itong test AP para ma-edit ko yung ma-configure ko yung AP. Okay, dito tayo sa AP. Itong button na to is para ma-edit natin yung pangalan ng AP. So, pwede natin palitan. Test AP 2. Save. Ayun. And dito is MAC address ng inyong AP. Okay? Voucher SSID, enable mo yan kung gusto mong mag-broadcast ng voucher SSID. Accept printed voucher, nasabi ko kanina. Ito pong student Wi-Fi is kung gusto niyo magkaroon ng barangay student Wi-Fi na SSID. Para po ito sa mga gustong tumulong sa mga estudyante. Kasi po, pag enable nyo tong student Wi-Fi, yung mga kakabit dito ay makakapag-access ng Wikipedia, dictionary ng libre. Don't worry guys, sobrang liit lamang na bandwidth ang pwedeng magamit ng mga estudyante dito at limited lang sila sa Wikipedia. So, malit na bagay para sa atin, pero sa mga estudyante na talagang hirap sa buhay, sobrang laki na. Kasi hindi na kailangan maghulog ng barya or bumili ng voucher para lamang makapag-internet or para makapag-research. Okay? So, maganda na. Itong link na to sa mga nagtatanong, kasi meron mga instances po na madami tayong AP, di ba? Operator tayo eh. For example, meron kang kaibigan na meron sariling internet pero ayaw niya hindi siya techie o wala siyang alam sa vendo. So, kinausap mo yung kaibigan mo, sabi mo pare, baka pwede tayo maglagay ng ng Kapit Wi-Fi sa inyong lugar kasi matao naman sayang. So ngayon, nagpumayag siya kasi provided na sa kanya yung internet. So, kayo na lang bahala mag-usap kung ilang percentage yung usapan nyo. Tapos, since po na yung AP na i-deploy mo doon is Kapit Wi-Fi, ikaw yung mag-manage kasi under mo yun ng operator account mo. So, ngayon, nagtanong yung kaibigan mo, paano ko ba makikita yung income natin dyan? Baka naman niloloko mo ko. Sabihin mo ganito yung income pero hindi pala. So, ang gagawin mo po ay sesendan mo siya ng link ganito. Kasi pag inopen niya yung link na yan, kahit wala siyang account, sa operator account, makikita niya yung details niyan. Makikita niya yung income dyan. Okay? So, ayan ilan yung income sa February, ilan yung income sa March. Okay po. Ito ay sa profit sharing income. So, ilalagay pa namin dito yung income sa voucher. Okay? Idadagdag lang namin. So, para naman yung kaibigan mo na i-voucher idadagdag namin dito. Kasi yung printed voucher is yung pera is nasa kung sino yung nag-receive ng pera. So, idadagdag namin dito yung e-voucher and yung profit sharing. Okay po. So, ito yung makikita ng inyong kaibigan. Makikita niya yung income ng iyong device. So, alam niya. At least alam niya. Ito yung bibigay mo sa kaibigan mo para may kumpiyansa na kumikita or hindi kumikita yung inyong device. Okay? So, yun yung purpose niyan. Ito naman pong transfer. For example, binenta mo yung AP mo, transfer mo po siya. Lagay mo dito yung hingi mo sa pinagbenta mo yung kanyang operator number, yung mobile number, then kuha ka ng OTP sa phone mo, transfer mo. So, yung device mo,
ay manilipat na dun sa pinagbentahan mo. Pero yung previous earnings nun ay sa'yo lang, maiiwan yun. Yung mga bagong earnings ay saka yung pupunta sa kanya. Yung mga bago na. So, yung remove, kung gusto mo nang i-delete yung device mo, yung umadat device mo sa aming system. Okay? So, yun lamang po. Kung may katanungan po ay mag-message, mag-comment lamang po sa aming video. Okay? Thank you.